Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. May suniyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potis isi deternum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Ang kaalam, pangatarungan, mahanaw ug mabugtaw ra kunwa sa balaang pulong sa Dios ipasukan. Nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon mga igsoon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Ng atong panguho mo si Brad Dudong Lemchua, iyang kapikas Tirdayan. Itong pasalamatan kay siya si Brad Dudong Lemchua mo ay nag-abaga kanunay sa mga pagkinahanglan, pagpalambo, hangtod nga ang atong Cebu Catholic Television Network mo kailap na sa laing dapit sa kalibutan. Anya ato sa pasalamat sa itong magkagagahom ng atong Santo Papa Pope Francis na napirahan man nagkaduha niya ibangon Luis magagahom na balik iyang kabaskog o nakaduaw sa bantugang nasod nga labing daghan ingon gituan nga daghan kay mga Muslim sa nasod sa Indonesia. Dakoy misyonero nga na hibawan, Catholic missionary, ningon nga daghan kay ng Muslim sa India, Brazil, ngani kaming mga misyonero gididan mi pag-adto. Pero kadtong mga karaang mga pare nga Katoliko nga naa na gi-sustain sa Indonesia government. Salamat sa Dios, daghang mga katawhan nga mihangop sa Santo Papa, though not only from Indonesia, nga silingan nga nasod, o doon na pagani sa mga Muslim nga mga dagkog ranggo sa Indonesia nga mi-welcome sa Santo Papa. Diya usa ka Muslim nga batanon ni Amin Santo Papa. Ang Santo Papa sa nigunit sa kamot sa maong Islam, mihawak sa kamot. So doon ay mutual respect for each other. O ang mga kadagkuan sa Indonesia mi hangop o mihatag higayunan sa Santo Papa nga makaduaw o naghatag o pag-attract sa mga non-Islam people pagtamod sa kaligdong sa atong Santo Papa. O matod pa sa mga report nga giduyugan sa Ginoo mga milagro nga sa pagampo sa Santo Papa, panalangin nangayo mga sakit sa pipila ka mga bata nga gingon nga grabe ang kahimtang silang panglawas. Giyayos Ginoo. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo yang Ekselensya Jose Serapia Palma sa daghan kay mga ventures proyekto nga iyang gihimo di sa ato sa lalawigan sa Sugbo, sa nini Sugbuswak nga hapit na ma-impose nga tulo na ka dioceses ang lalawigan sa Sugbo. Doon ay to kaobisposan nga mudumala. Niya, kini makalipay kayo sa mga katawhan, labi na sa mga pare kay magkahiusa sila
sa pagduma nga doon na shepherd nila. Niya to sang pasalamat ato mga obispo nga libulig sama ni Bishop taga Talisay. Akong amigo kayo si Rubin Labajo, Caballero Labajo, sa kaligdong ang nakapalipay sa mga tao kay matag misa niya sa iyang umilia kung pagsaysay sa Ebanghelyo mutidlong yun sa kalag sa mga tao may tungod sa kaluwasan, spiritual upliftment, and that is so very important for the sermon. Niya sang kauban ng obispo si Bishop Medifil Bilyones nga na-assign sa Mandawi City ug sa mga parokya, mga pare sa misyon ato sa pasalamatan. Niya uban nato ron niya si Brad Rudy Recasa ang nailang Master of Contradictions, Master of Bible Contradictions, niya sad si John Purka. Niya salamat sa Ginoo niya gyapon ta sa atong pagpangalagad sa dita maglangan ato paminawan si Brad Rudy Recasa. Salamat Brad Sok ug mayong hapon sa tanan natong mga televiewers labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Roger Apaw, Winnie Miro, Genesis, Veronica, and Mary Recasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan Brad Sok sa Jeremias 10:9. Their idols are covered with silver from Spain and with gold from Upas, all the work of artists. They are dressed in violet and purple cloth, woven by skilled weavers. Gihalupan nilang plata gikan sa Espanya ug bulawan gikan sa Upas. Ang ilang nga Diyos nga pulos kinulit. Gibistihan sila granati ug dagtong pula nga panapton nga maayo kayong pagkahabol. Sa Deuteronomy 23:29 sa mayong balita Biblia na kanayon, Israel, how happy you are. There is no one like you, a nation saved by the Lord. Walay sama kanimo kamalipayon, o Israel, katawhan ka nga giluwas sa Ginoo. Deuteronomy 33:29. Sa Isaiah 21:13, this is a message about Arabia, people of Dedan, you whose caravans camp in the barren country of Arabia. Kini ang giingon bahin sa Arabia. Mupahulay kamo sa kamingawan sa Arabia o magpapanaw nga taga Dedan. Akong pangutana ani Balsok, kini ding Ginoo Balsok, dili ka ni taga Arabia Balsok. Naabot man sila dito, palayo ko na kung patinaw ani Balsok. Ang ato'y katubagan na Brad Rudy, the truth from the Bible sa Jeremias 23:24. Ngayon ikaw o Diyos na sa tanang dapit o ikaw mao ang labing makagagahom o naa ka sa tanang mga dapit. Dili kay naa siya puyo lang sa Arabia. Sa ito pa, every space, every place, God is present. Kanaagin na ang Diyos kay usa sa iyang mga characteristics of being God is omnipresent. Sa ito pa naa siya sa tanang dapit. Omniscient. May bawa siya sa atong unahuna. Omnipotent, sa ito pa siya labing makagagahom. Marang di tamay buong nga. By the way, kining na sa gisgutan nimo sa kanang may tungod sa Arabia nga naghisgut radrod og caravan sa maning caravan sa magpapanaw ni nga hugpong grupo ba. So mabot sa Arabia aron mo pahulay. So this lang mo puyo diya kay Arabia is barren di litok na nimo sa pinulungan in English nga barren gani ugang kayo ta desierto gid way tanom nga mabuhi mo na ni pahuhay lang ni sila dito. Pero usa sa imong gisgutan ng primerong bahin sa imong gi offer Rudy nga mga pulong sa Biblia kani Jeremias 10:9 nga doon ay mga idols, mga Diyos nga gidayan-dayanan o mga bulawan nga gisuluban pug sapot nga violet dagtong pula nga gigamit sa Benicia, dagtong pula ya from Spain. So ang uban ni Brother Day mo gamit aron pagdukdok sa mga Katoliko kay tungod sa kolor sa kining sinina ban Santo Niño. Kamo na dagtong pula man. Ya ang Mossad
nga dunay mga dato nga magdayan kaniya nga singsing bulawan. So dili ba kani mao ang katumanan nga idol o Dios mao ning Senior Santo Niño. Dili layo ra kayo kay nibaw kag di nagikan ang Santo Niño sa Belgium. Ya si Hari Felipe sa Espanya, suod kay hari sa Belgium. Ya kay Katoliko makay si Hari Felipe sa Espanya sa dihang madto na ang grupo, galleon groups nga mo mangita og spices. Ya luyo nang tanan nagtakuban na mangita og spices kun dili pangulipon sa mga nasod mapili nila. Muna nga ang Belgium President King may tunol og larawan ni Senior Santo Niño nga labing gyud pagkanindot pagkahimo. Gidawat na ni Hari Felipe pero gipadaan niyang Magellan para nga mao to nga doon na sila tamdanan sa kining butang nga tinhuanon nga makapahinomdom nila. So dili na nato ikaantog ang usa ka conclusion nga Santo Niño ni kusabot kay that is from Spain really, pero the truth of the matter, it does not come from Spain, it was from Belgium. Niya mo na nga idol dili man na Dios ang larawan ni Senior Santo Niño. Kay Dios gani larawan na sa mga gingon sa balaang kasulatan sa Leviticus 26:1. Ayaw mo paghimog mga Dios, dulom tanan nako. Ya sa kaduhang libro sa mga hari 23 napay gipanghinganlan nga dunay Dios nga nagbaal, Belfiol, Diana, Jupiter, Astaroth, og taghan nga mga panganlan. So why mention about Santo Niño? So kay Santo Niño naapil na sa balaang pamahayag sa Ezekiel 41:18-19. Namingon ng Diyos sa dakong templo sa Diyos na sa Jerusalem. Niyang sulod ni mo na dako kayong altar. O diha libot sa altar dunay larawan sa kirubin nga kinulit, sinalsal. Dunay larawan sa tao. Katumanan na sa 2 Hari 23:17. Nga si Hari Usa nagmando siya mga sundalo kay tuom to siya Diyos, destroy all idols. Mura ilang gipangguba ang mga estatwa gisunog. Pero pagabot nila sa syudad, ang mga sundao ni duol sa ilang hari, "Nyor, nay mo nakita ang dako kayong monumento. Shall we destroy it?" Pagkutana sa unsara. So pagkutana nila, nibalik ang mga sundao, monumento ni sa taong balaan nga taga-Hudiya. Monumento sa taong balaan nga taga-Hudiya. Kung sa poong sari, wanay labot, do not destroy that. We are only destroying idols. But that one, that is the monument of a holy man from Judea. Wanay labot, ay naghilabti. Manasakto nag-ingon sa karaan nga Vera sapientia nobit distinctionem in similaribus. Ang binisiyaan na nga, ang usa ka tinuod nga kaalam, kamaong mahibaw sa kalainan sa duha ka daw managsama nga butang. Managsama nga butang pero doon naging kalainan. And the true wisdom can distinguish that. So mo na itong katong haria, doon na siya wisdom. Wanay labot. So mo na ito idaklit og tubag sa imong pangutana, Brad. Ado'y pamanin pangutana, imo lagi sugyot nga teksto, Brad Rudy. Yeah. Mo na nga, sa sunod mo na ning Isaiah 29:13 nga mga katawhan nga caravans niya pagabot sa Arabia na mahulay sila. So dili na pasabot nga nagpuyo sila permanently kay barin man isirto man siya di man mabuhi ang mga tanom mga Israelitas nga may lagpas niya now so sa 40 years dili kay 40 ka buwan 40 years ang mga Israelitas niya lagbas sila sa desert mo na nga nisgutan nga nothing plants would grow on that place because that is a desert. Muna itong tubag sa may sugyot ni Brad Rudy Racasa atong minahon si Brad John Purka. Dan salamat Radyo, mayong hapon kanimo, mayong gabi, mayong adlaw sa nagsunod ning CCTN. Labi na ni Brad Julius
ubos das matarong liti mayong pagsunod nimo ni Jad. Ako bangutan na bradsok nga sugatan nag-ingon man diya sumala sa Isaias 45. Nag-ingon man ang Isaias usara ang Dios. Apan ang mga Katoliko tuloy ang Dios. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo. Pilam na Dios, tulog Dios. Sayop ni pagtulunan sa Katoliko. Kung sa may katinawan ni Bradsok. Ato na tagbuan sa bilang kasulatan. No? We can come across that in the Bible. Imong ikutlo, Brad John, ang Isaiah 45:5, Isaiah 46:9, ako si Yahweh ang Diyos. Wa na'y lain. Wa'y naguna ka nako, wa'y nawahi ka nako, ako mo ang Diyos. Wa na'y lain. So, pinagi niya na, makaingon taga, yes, ang Diyos ang mahanisulti, ako ang Diyos, wa'y naguna ka nako, wa'y nawahi ka nako. Yeah, in context, referring to that, daghang kayong mga Diyos. Maraming sabot sa Ginoo, why mga idols o Diyos claiming to be gods by the ignorant people. Ang kanyang mga tao nga wa kay bao, nagan sila gisimba, mga pangpangadag kong bulog sa bato nga tuwan nilang na nagpuyo. Niya mga dagkong kahoy, ilan lang ang Diyos, ang adlaw, tungos kahayag, ilan nilang Diyos. Bosa kini ang gikasuban sa mga gagahom mo na nga way mga Diyos nga pagailhon nga Diyos. Pero ang Diyos amahan sa iyang pagkasiya, nagtudlo ka siya. Yun sa niya pagtudlo na sa Hebrehanon 1:4-8. Narangingon ang Diyos. O ang Diyos nga mao si Yahweh, ang amahan, nakigsulti sa anak, iyang anak nga mao si Jesucristo nga atong Ginoo. O mingon ang amahan, ikaw o Diyos, ang imong trono walay katapusan. So, ang speaker is the God the Father Yahweh, and the person speak to nga gipakigsultihan nga persona mao ang anak. Nya niingon ang amahan, ang imong trono o Diyos walay katapusan. Sa ito pa, niangko ng amahan nga ang iyang anak Diyos. Nga naman sa Deuteronomio 32:4, nga ang Diyos dili mamaka. Masangtog ang siyang tinuon nga ang iyang anak Diyos. Nya saan naman pag reconcile anak nga ningon siya nga siya ray Diyos. Naamo di iyang giilang nga lain pag Diyos. That is somewhat nga kinahanglan may bauta sa the essence of the statement of the Father. Ang iyang gi-refer na nga way naguna kaniya way Diyos nga pagailon kadtong mga idol o Diyos na nasa Salmos 86. Walay laing ilhon nga Diyos mao makagagahom niya ang mga Diyos, they are nothing. Wa na sila. Niya ang Espiritu Santo sab gipadayag no mo na nga ang mo ni pangutana karon nga atong tubagon nga sa dihang nagpabunyag si Jesus ni Juan Bautista dito sa Jordan na sa Mateo 3:1-11 nibalibad si Juan Bautista ko'y bunyagi maestro kay dili ko angay gani pag hubad sa liston sa imong chapin. So ningon ang Ginoo pasagdi lang Juan kay tumano na itong pagkamatarong. We must comply with justification. So bunyagan ni Juan Bautista. Masinita po, nagpakita ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati, mibatog kang Hesus. O sa langit, nadungog ang tingog. Nag-ingon ang amahan, kini si Jesus nga akong anak nga pinangga, paminaw kamo kaniya. Siya ang akong anak. So kini mo'y usa ka pagpadayag sa nganlan tong divine revelations nga three divine persons. The Father in heaven, the Holy Spirit. By the way, the Holy Spirit nagpakita sama sa lampati kay siya man ang langgam lugar nga nagpakita dili gyud na maong Espiritu Santo. That is the symbol of peace because the Holy Spirit is the cause of peace. Ang Espiritu Santo nganlan og inspirer mo lamdag ka nato so that you will have the peace of mind. Ya ang anak niya sa sapa sa Jordan. By the way, kanang sapa sa Jordan dili na sapa nga mabaw tagahawak niya
lapukon mo na nga the very historical kind of river, pero dili tinaw. Lubog na siya. Kaya ngunta na kaya nakalakbit sa kong kuyog si kong amigo dito sa Holy Land, usa sa mong giduaw ka ng dapit sa paggimunyagan ni Jesus. By the way, mao na nga, kung mutuo ta sa itong Ginoo, ilhon na to ang balaang kasulatan. Kaya na sa Jeremias 36:4, ningon ang kasulatan nga, ang Diyos misulti ngadto ni Jeremias. Unya, si Jeremias nagdiktar siyang nadungog sa Ginoo o gisuwat. Mani ato mabasa sa Jeremias 36:4, may tungod sa kining ginganan na to revelations or word of God nga nadungog ni Jeremias ang Dios nga nagsulti, pero doon na siya ay parang scribe kung kining sekretaryo nga tanawa ang sequence nga gisulti ni Jeremias nga samtang nagsulti ang Dios na minaw ko o ang akong mga pulong akong gidiktar sa akong tigsulat o nahimo nga libro. So kita na to nga ang balaang kasulatan gikan yun sa divine person, that is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Niya ang Diyos Amahan, klaro magina nga Diyos. 1 Corinto 8:16, atong dawaton ang Diyos, atong dawaton ang Amahan, ato siyang Diyos. Kunya sa Pinadayag 22, versikulo 3 sa 16, mingon, ang Alpag Omega mingon, ako si Kristo, ako ang Alpag Omega, ako ang nagamando sa anghel. So niyang si Kristo siya moong Alpag Omega. Greek words man Greek letters. Sa may meaning ka ng Alpag Omega, sinugdan o katapusan. Huwag magpasabot nga ang Diyos doon ay sinugdan o katapusan. Bot pasabot, every being that is existing comes from God Himself. Di ta kaangkon nga gikan tag hangin, gikan tag Big Bang, but we come from Him, the Almighty God. O mingon sa Pinadayag 21 sa City, akong Alpag Omega. Mao man is Kristo. Maghatag ko og tubig sa kinabuhi yadtong mananaog. Akong mahimong iyang Dios, siya nga mananaog at mahimong akong anak. Sa Textus Biblia, this is the first time you can come across that Jesus Himself speaks out that He is God. Ako ang Diyos niya, siya akong anak. Niya ang Espiritu Santo gipadayag sa ni San Pedro sa buhat 5:4-5, ana niya sa pira na makakmo sa Espiritu Santo, dili tao inyong gibakakan kundi Diyos. So ang Espiritu Santo Diyos. Yung sa na ito pag-ubad din nga tulo man ni sila. The Father is God, the Holy Spirit is God, the Son, Jesus is God. Niya naman sa Santiago 2:9, when you believe that there is one God, you are right. Kung matuog ka nga, usara ang Diyos, susto na. Anong usara man niya, tulo di ay. Muna nga, ang boti pasabot niya na, there are three divine persons, individual themselves, but they have only one nature. Usara lang ilang kinaiya. Pagka Diyos, marang pong pani bantugang theologian of Cebu, Monsignor Cayetano Hilbolingo, siya sok, mindless, sinumdumini. The Father, the Son, the Holy Spirit, there is only one nature in them. That very nature is God. Ang Amahan, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, usara na. Do not forget, if one person is dead, or one person is dead or died, remember, mamatay ng tulo. Kaya usara man na sila. Di man na, so, yun ako bitaw, kabasa ko na yun. Monsignor, mara nga, kining tutulo usara. Ang usa ka bantugang teologo sa Biblia, si San Juan, katong igagaw ni Jesus nga labing batanon sa apostoles. Ngayon siya, there are three that were recorded in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one.
1 Juan 5:7. Matusod sa tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, pero kining tutulo usara. We cannot explain by our language or basing upon our limited knowledge, because that is divinity. Why makatungkad sa pagka-Diyos? Kita di takatungkad, ana. Manang we only proven by what? The truth of the Scripture. Ang nagaanda na ito pagtuon niya na, balang kasulatan. Kaya, di mo ginamamakak balang kasulatan. So, mo na nga, semangatan ni John Purka nga, tuluman, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o nga nung usara man ilang pagka-Diyos. That is it. We have so many illustrations with that, but it's not really equipped in real and somewhat correct illustration. Mga ilustrasyon na mga pagpasabot lang ba, kung siya kanang itlog sa manok, na itipaka, na langit-langit, na ipungkap, pero pila ka itlog, usara. Ito ka baso dire, gisulig tubig, pila ka baso, tulo, pero pila ka tubig in solo, usara. Pulos na mga illustration, just giving us somewhat the bit of knowing, but really not fathoming, hindi na ito batugkan na, we cannot fathom, pero tudluan lang ito simbahan. Tuo lang. Aron madali nga nasulat sa Biblia, tinuod na. Usara kapag Diyos, na ito ka personas, the Father, the Son, the Holy Spirit. Brother, Nagkasalamat pag-usab lang so, o may ngapon sa tanang yun natong televiewers, na binagyod sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ronnie Reyes, Armando Gorgonio, o ni Engineer Lambong Rakasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Kanong dasok, aritos kasulatan sa 1 Pedro 2:17. Respect everyone, love other believers, honor God, and respect the emperor. Tahura ang tanang tao, higugma ang inyong isika magtotoo, kahadluki ang Diyos, o tahura ang emperador. 1 Pedro 2:17. Sa 1 Juan 3:20, if our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience and that God knows everything. Sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, ang Diyos labaw sa atong konsensya ug ang Diyos nasayod sa tanan. 1 Juan 3:20, ang Diyos nasayod sa tanan. Sa Genesis 3:13, the Lord God asked the woman, "Why did you do this?" She replied, "The snake tricked me into eating it." Ang Ginoong Diyos nangutana ni Iba, nganong gibuhat mo man kini? Mitubag si Iba, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Akong pangutana bradsok mao kini. Nasayod man ka ang Diyos sa tanan. Nganong nangutana man siyang Iba? Palihog ko no patinaw ani bradsok. Mari po kutana ni Brother Rudy, kay iyang premise, pasyonahan nga, God knows everything. Nasa 1 Hari 8:39. God knows everything. Ang Diyos ni baos tanan. Pero nganong nangutan naman si Yahweh ang Diyos ngadto ni Iba. Yun sa niya pagpagkutana ron. Niingon ang Ginoo, nganong gibuhat mo man kini Iba? Mitubag si Iba, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. So muna yung pagkutana nga marang napagisusi ang Ginoo mo sa hinungdan karon. Kumusta naman? Hay ka naman. Hay ka naman. Murag wa katultol ginughay. Ya, ang bot sa bot yan nga God somewhat knows everything. We cannot disagree with that. Di tayo ka supak niya na. Pero ang tinuray mao nga Ginoo gusto gyud nga ang tao mutug-an niya kuno siya gidangatan niya. That is confession. Ato nang mabasa sa Malaang Kasulatan nga ang Diyos na ibawas tanan. Sa pagbuta na ko sa gidangatan, gitintal ko siya wa. Yahas tang akong bana ni kaon sa prutas nga gidili. Muna nga, nahibawan sa Ginoo nga ang taong yang gibuhat ni alsa ni supak siyang gipahibaw nga, you are beings made by me. Kamo mga pagkamao nga akong gibuhat, wala mo'y katapusan. Dili mo matiguang, di mo masakit, hingpit nga kalipay hangtod sa kanturan. So, ipinumduman sila sa Ginoo,
that great action of somewhat repudiating the promise of God. Ang Ginoo ilang pailag yun nga supak gid sila. Wala na ingon ng Ginoo karon doon na mo silo kamong kamatayon. O ang bitin giapil sad bitin kami naglingla magkamang ka na siyuta. Ya ang imong kanon abog siyuta. Maram linggo-lingos Brad Rudy siya ro ang gibawong Ginoo nga kining bitin di mi ginikaw abog. Ang kanon na mga manok, mga ilaga nga biktima nila pero dili abog. Ang Ginoo naghimo usa ka pamahayag nga masabtan nato nga unsa ka uyamot, unsa ka alaot ang bitin. Sa tanang mga mananap ang labing kadukan sa tawag sa makita ang daga na ang bitin labi nag kanang kubra. Wala nga gipabawas Ginoo analogically speaking nga gipabawas sa Dios unsay dadangatan ni Satanas. Kay nisun mo sa bitin nga mao ang panahon na makahimo ba siya pagpanintal? Kahimo. Asa mabasa? 1 Pedro 5:8 og si Satanas naglibot suroy, dili kapuyan, dili katulgon pagtintal sa tao. Mga tingaling sunod yung pagkatanan, anong nitugot mag Ginoo tintalon ta? Tintalon ta kay mao ni ang hitabo ni Adan ug Eva. Nagpaabot ang Ginoo nga ang iyang kabubuton mo untay may tabo. Karon kita sa pagkatanan atas Ginoo unsay kabubuton nga angay niya natong angay nga may tabo para nato. Mao na dunay tentasyon kay na asbalang kasulatan sa pinadayag 21:6 nga the overcomers, the winners of trials are the ones will be given by the water of life. Mao na nga kinahanglan ta ron og maninintal kay kinahanglan nga doon na tayo ikaharong kaya ang gantihas Ginoo kadto makadaog sa sangka against temptations, against the demon. Wala nga naay tentasyon. Ya gipaybaw tandaan sa Santiago 2:1-2 nga ayaw kahadlok kay ang yawa mo karatil nagdagan. Mapildi na nimo. Ya ang specific na sa 1 Corinto 13. Nga San Pablo ayaw kahadlok tungod kay ang Ginoo nagpaabot as panahon sa tintal pildihon nimo ang tintal pinagis pagsangpit siya nga so, klaro na nga gihatagan ta niya na kay gitagan sa tagpagi nga makadaog ni Satanas pero sa pagkakaroon nanapatay lain nga mga pangutana nga paminahon ato sa lantaw ning hinugdanon kay paybaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast.
Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu. Maisun balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. So di pa ta mo hisgot sa lain-lain mga tema ng atong paminahon. Ato siyang social concern, mga kahimangod na to o paghatag usab o pag-recognize sa atong katilingban. Nga usa sa giilas Ginoo nga approved by Him. Mao ang nganlan o niya sa Biblia nasa na sa Mateo 21:22. Ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Caesar means civil government. Nga daghan sa ikatampo ikatabang sa kayuhan sa katilingban. One is request Ginoo on politics. The civil government that is approved by Him according to the Scripture. Muna nga ito sa tagan o pagtangod o pagtagan ang mga pangalagad sa Talisay City, Cebu, Philippines. Ang Pangulo, ang Mayor si Samsam Golias. Yan ay ila kining mga batanon sa pagkugis, pagpangita og mga paagi. Legal o matarong mga paagi na matabangan ng mga kabus. O saan ini mo ang iyang bisita sa mga barangay? 22 barangays. One at a time. Niya nagdasya ang mga services sa mas mga doktor, nurses o mga tambal pagtabang sa masakiton nga di nakalugsong sa patag tuwas bukid o gubang nga mga dapit o labi na sa edukasyon kay dito sa kabukiran ay mga batanon nga way birth certificate wa ka eskwela ya pabilin taon sa bukid muna matabangan pinagdi sa team nga kuyugan ni Mayor Samsam niya sa patag atong mebuan daghan kayo ang mga kabulahanan nga giandam ang college sa Talisay City College way tuition fee di modo nga ang atong mga batanon labi na sa mga anak sa kabos maka graduar na for 4 years course o mo ni nga nalipay kay maginikanan sa 4 ka tuig gikas pagsugod ng mga batanon ka dawat nagdiploma o professional na katabang nas ginikanan. Yang hospital dia ang Southern Medical Center, ang hospital sa Talisay, libre ang tambal o bayad, libre sa doktor. O na nga paninguha sa mayor na maabot gyud ang mga pagkinahanglan kayo sa atong mga kaigsunan. Sa luyo sa City Hall sa Talisay, doon ay dialysis clinic. Itong atong mga igsoon nga doon ay pagkinahanglan sa scientific washing of blood na diha niya way bayan dako kay berenan kun adto na sa kining private hospital. So ang kilid niya na sila yung building kadangpan sumakabos ang Department of Social Welfare o ang iyang aksyon agad katong mga igsuon nato nga dunay mga nahitabo mato sa hospital gi bisitahan pero way kapalit tambal aksyon agad dunay opisina niya sa hospital sa Silong nga matubag mapayran ang mga garisita nato o labi na sa pag-atiman sa mga kabataan mga idaran mo paninguha sa mayor nga matagan. Yang ato sang Vice Mayor si Vice Mayor Cho Yasnar naghansag na atiman niya para sa 22 ka barangay. Doon ay socio-cultural activity para sa mga lumulupyo sa barangay. Doon ay patrol motorcycle with sidecar, ay laptop para si SK chairman, ay monoblock o kini mga tulda na dagko kayo. Ya, nasa iyang dengue outreach, dengue prevention ni Vice Mayor Choy Asnar. O iya sang pag-atiman sa pagpanalipod sa dengue fever. So, mo ni ang atong Vice Mayor na giabagan sad sa mga councilors nga muning musunod, Honorable Digol Golias.
Honorable Maning Cabriana, Honorable Rudy Cabigas, akong pangumangkon, Honorable Danilo Caballero, Honorable Gil Lestauro, Honorable Firde Rabaya, Honorable Atty. Rocky Bass, Honorable Alicto Bacaltos, Honorable Dexter Daan, Honorable Fee Ilanan, o Josefina Conchal, ABC, Automatic Member of the Council, o ang ISKI, si John Restauro. Kini sila naghugpong yun na matabangan ang mayor sa mga pagpreparar sa ordinance resolutions na maka-impose ang mayor sa mga proyekto niya. So, ang mayor nakadawat og Asia Pacific Luminar Award. Usas na mga award nga gigasgawas sa atong nasod. O ang Seal of Good Governance, both sabot mga kini usa sa labing taas nga award gikan sa kauluhan yatag sa LGU. Mao ni ang mga serbisyo publiko. Yato sila yung greetings sa atong mga amigo nga ang uban na ini kanunay gyud magampo para sa atong programa. Mao ni sila si Emily Albano, si Emily Cabrera, Brad Lito, o Steffi Barreno. Niya sa Sana Religious Educational Supply, Jantan. O uban pa nato mga kaubanan, greeting nato, ug sulping Algeri, yang kapikas nga kugi kayo pagtagad sa mga pagkinahanglan, labi na sa pagtabang sa parokya. O niya sa pagkakaroon, atong paminahon, si niyan duha nato kauban niya sa kilid nato, kilid nako niya si Dennis Abarquez, si Carlo Badinas. Unahon na to si Dong Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok, ug maayong adlaw kaniyong Bradsok, ug sa atong mga suki nga tig-tan-aw ni atong programa, ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Niya greetings din ako Bradsok sa amuang kuraparoko sa laray si Father May Katama, ug labi na ni Brad Bros Arandaki Intig, ug ni Brad Michael Camunilas, maayong paglantaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Bradsok mahitungod ni sa Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Kay matud pa sa mga Seventh-day Adventist nga ang tinuod yun nga Lord's Day Bradsok adlaw sa Ginoo Sabado yun. Kunya kini kuno nga ato ang Domingo Bradsok dili kuno ni tinuod nga Lord's Day. Kunya kitang Katoliko Bradsok klaro man gyud kayo nga kining Domingo mao man gyud atong Lord's Day tungod kay mao ni ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kunya ilang gigamit Bradsok kining libro nato Bradsok kining A Brief Catechism for Adults, Father William J. Coogan. Matod pa diri Bradsok sa pahina 100, nag-ingon dinhi, the Church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Dini giklaro gyud Bradsok nga ang simbahan maoy nag-usab sa adlaw sa Ginoo nga mao ang Sabado ngadto sa Domingo. Dili kuno ang Ginoo mo'y nagbuot Bradsok nga ang Lord's Day usbon. Unya ngano kuno giusab sa atong simbahan Bradsok nga ang Lord's Day Sabado man nya giusab sa simbahan ngadto sa Domingo. Palihog kog pagpatin-aw ni Bradsok kung tinuod ba gyud ni nga giusab sa simbahan. Ato na masaysay unas tanan nga nasuwat sa Biblia nga paunungon niya ang Sabbath Saturday nga gipili ni Moises na sa 2 sa Hari 18 ngadto sa bersikulo 13 nga gipili na ni Moises. Unya si Moises naghimog balaod sa adlaw ipapahulay na sa Exodus 31 14-15. Patiya ang bisan kinsang magbuhat sa adlaw Sabado. Papatay gyud. Numeros 15 bersikulo 22-24 do may usa ka tawo sa kahudiyo na gigutom kayo iyang pamilya niya ngita siya mga kahoy nga ikasugnon gidakop siya pag-uwa niya ug di lang gidakop gibunalan o gibato hangtod namatay. Nangyari yung sa mo nitong kahoy sa adlaw Sabado nga itong ginuusa sa mga victim sa balaod ni Moises nga sa adlaw Sabado sa kataong giyawaan ginginlan ni Jesus yawa sud sa sinagoga ana sa Marcos 1 bersikulo 23. Kaduha do na sa kababae nga nasakit og grabe unya giayon ni Jesus sa adlaw Sabado. Gilista na nga usas mga nganlan natong crimes committed by Christ according to their law. Kay nagbuhat man
niya sa San Mateo 5:17 usa ka bakul sukad sa pagkabata gipatindog niya gibalakaw. Siyagit na siya mga Hudiyo, you are violator of the law. Usa mo na nga atong Ginoo milingi kanang mingon, wa mo may bawo nga akong amahan karong adlaw nagbuhat, ako sa nagbuhat. Di mo do ang Dios sa mahal dili sa badista. Kanang ingon ni pahulay siya sa ikapitok adlaw, human sa unong kadlaw niya buhat sa kalibutan. Pero kanang ikapitok adlaw, it was no Sabbath. Remember, that was during creation. There was no calendar yet. No sa man ang kalendaryo mutungha nga officially gidawat sa kalibutan. 4,241. The first calendar is Egyptian calendar. Mao nga di ta kay nga Sabado to kay wa pa may kalendaryo. Mao na nga unsa may nitabo. Ipahunong sa Ginoong Sabado kuay na nga tuman. Na San Juan 17 ningon si Jesus, ang inyong mga balaod way nakatuman. Nasa Nehemias 13:18-19 nga ningon, ang inyong mga apuhan, mga patriarka, wa katuman sa adlaw ipapahulay. Kanya sa Ezekiel 20, versikulo 20-21, bisan ang inyong mga anak way nakatuman. So, tungod kay way nakatuman, nawad-an o kahulugan ng balaod. The simple purpose of the law is to help man, not to destroy man. Ang yanong nga kahulugan sa balaod, maong pagtabang sa tao, dili pagnunod sa tao. Muna nahunong. Muna doon ay panultihon nga ubi ratio legis sisat lex sisat. Nindot ka ng linatina nga sa panahon nga kahulugas balaod ni hunong punong na balaura. Musagi pa hunong sa Diyos na sa Oseas 2:11. Nga, ngayon ang Ginoo, panungon ko ang iyang mga ipapahulay. Panungon gina, dili pa dayon nun, ana sa Ezekiel 2:25. Nga ningon ang Diyos, kung musugo ko, tumana na, ayaw yuswag. Sa ito patumanon gina. Muna nga nasa Hebreo 4:8, kung si Jesus o Huswi, naghatag pagkapahulayan, naghisgot naglaing adlaw. Diba niya? Naghisgot naglaing adlaw, dili na sa balo. Kaya sa noy, biningon man, huwag sa pagsulod nimo sa kapahulayan, sa mas kapahulayan sa Diyos. Mura. Pero tarawa ang 8, kung si Jesus, Huswi, naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Unsa nang adlaw ang gisgutan? Nga ipuli sa Sabado nga pahunungon. Dili ko nagsulting panungon na. Basahan lang sa Oseas 2:11. Yan sa Leviticus 23:29, biningon ng Diyos ang unang adlaw sa simana. Usa ka ipapahulay. Usa ka adlaw sa pagsimba. Panahon nga dili mo buhat o bugat na buhat. So na giklaro na. Busa sa San Juan 20 16 nga to 19 nga to 26 unang adlaw sa simana, Domingo na. 40 ka adlaw human mabanhaw si Jesus, dili pa uban sa mga apostoles. O matagtigom sa mga apostoles sa adlaw Domingo, tuwa si Jesus. Sunod Domingo, tuwa si Jesus. Wa na siya musuod og sinaguga sa adlaw Sabado. Kay that indicated nga ang ipapahulay nga Sabado gipahunong o gipulihan na niyadtong nginganlan og the first day of the week, Sabat. Nya adlaw sa pagsimba, adlaw sa day pagbuhat o bugat. So from Saturday to first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Kaya yung 7th day, Saturday man. Murang na sa Biblia. Ang Ginoo mo'y nagpahibaw nga siya nagsugod niya na pagpahunong sa Sabado, ipulihan sa adlaw sa Ginoong, adlaw sa pagkabanhaw. Yan niya uban na to si Brad George Turifil. Yan niya masas Dennis, ikaw naman niya, ato siya paminahon Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og maayong hapon kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings ako Barsok sa tungkop ning Ganilya, si Brad Edwin Paragoso, Kapitan Jerome Gabrieles og sa Mandawi nga wa gyud kaanhi diri si Brad Alan Tanggapan og ni Attorney Mark Johnson Cesar. Maayong hapon kaninyong tanan. Barsok, ang akong pangutana Barsok about aning doktrina sa Islam o ang doktrina sa Kristiyanos. Kitang mga Katoliko Barsok o uban pang mga Christian denomination, kung magbinyo ta
usara gyud ang babae nga ato ang pakaslan, mao nay balaod nga gitudlo sa atong Ginoo. Sa mga Islam barsok, sa mga Muslim, ang ilahang balaod upat ngadto sa 5 og pila ka buok ang makaya nila mao ilang pangasawon. Ang akong pangutana barsok, kining mga Muslim barsok, duna ba sila gitawag og kanang sa ilahang Quran nga nagtudlo ang ilang Dios nga si Allah nga pwede nga mangasawa og daghan? Kay ang ilang gibasihan barsok panahon sad ni King Solomon nga daghang kaayo og babay or asawa. Unsa may katin-awan barsok sa ato ang pagtuong Katoliko nga kung kita mangasawa tag daghan makasa man ta sa gitawag og adultery. Pero ang Muslim barsok nganong dili man sila kasa nga nagsunod man ka sila sa balaod sa Dios. Unsa may kalahian ani barsok? Ang kalainan maong isulti ni Kristo nga dili gyud ingon ini sukad sa sinugdan. Di kutlong Ginoo sa Genesis 1 ngadto sa unahan. Nga ang usa ka lalaki mobiya siyang ginikanan, muipon siyang asawa. Og silang duha usana. Way makabulag nila gawas sa kamatayon. Muna nga sa bagong tugon niya sa San Mateo 10 niya bersikulo 19 ngadto sa unahan, mao na nitabo nga reklamo ang mga Hudiyo. Ganuman nga si Moises naghatag man og pagtugot sa kabulagan o diborsyo. Niya ikaw wa man. Yun yung Ginoo dili yun ingon ni ana sa sinugdan. Kapag tugod siya yung kagahi sa mitugot si Moises. Pero sa sinugdan nag-ingon yun akong amahan nga ang lalaki maminyo babae minyo lalaki og sila usa na kalawas og dili pagabulagon sa tao kamatayon ra mo'y makabulag kanila. Kung mabiya ang lalaki biyaan niyang iyang asawa mangitaglain kapanapaw siya. Ang babae sa nabilin mangitaglain dili na niya bana kapanapaw sa siya adultery. Pero kanang sa Islam doon na sila lagda nga gibase sa Old Testament nato during Abraham, Isaac, Moises nga makaminyo labaw usa. Ang Muslim kung arang-arang ka pagkabutang maka-afford ka upat sa Quran gi stipulated na sila. Ya mo na nga kaminyo silang upat. So there is no adultery sa tulo kay kaslon masad sila sa ilang seremonya sa kining Islam. So that 4 wives that does not really contrive error or somewhat adultery. Basta gipakaslan yun ang upat. Pero ang kapobre dili tugutan kaya di man kabuhi sa upat ka asawa. Base na sa Old Testament practices. Namatod pa sa Ginoo tungod sa kagahi sa inyong ulo. Ug tungod sa inyong tinguha nga kamo doon ay lain-lain nga kalipay sa lain-lain sa nga personality so sa ka babae. Ila na. Pero sa ato, mo nag-iingon ni Kristo nga usa ka adultery. Pagbiya sa asawa o mangitaglain. Pagbiya sa bana, mangitaglain. That's adultery. Na sa Mateo 10, 19 ngadto sa unahan. Ato mo minahon si Brad George Torrefield. George. Salamat Basok, may hapon kanimo nya, may hapon nga atong tanan. Labi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsulod nga atong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw katong tanan. Nya akong greetings diha sa poblasyon ni Tapi Bohol sa pumagagaw nga si Ate Aglin sa Kagadas, siya kapikas nga si Kuya Baduy nga kanunay nagsulod atong programa. Nya diha sa Katarman de Luan Cebu si Brad Rombil Sutirul. Diha sa das buwal-buwal Cebu ang asawa nga si Lourdes Ferrer Turpil nga naglantaw, mayong paglantaw atong tanan. Basok diha sa Sira 34:8 basok ang pulong sa Diyos mo'y halabing kataas sa tanang kamatuoran. So kung magbangga ning mga kamatuoran basok, ang pulong sa Diyos may pinakataas sa tanan. Nya kini Biblia pulong man sa Diyos basok. Pero doon na ko'y nabasahan basok. Yang gigamit ko sa mga laing tinuan nga nakaingon sila nga basok nga ang simbang Katoliko sa iyo regarding aning pagka-obispo basok kining qualification sa pagka-obispo. Nya naagi sa balaan basok. Kasulatan basok mo nang sila ni saway ka nato kay naamong diri sa 1 Timoteo 3:2 gisgutan dito basok ang qualification sa usa ka obispo. Nga ningon dito basok nga ang obispo kinahanglan nga dili
mabadlungan nun. Ang obispo kailangan usaray asawa. Nga ang obispo buutan, maugdang, mabiabihon, may katakos sa pagtudlo. So, kini usab so kining giingon nga usaray asawa nga kinahanglan ang obispo so usaray asawa. So pagpasabot kini ba so nga ang qualification gini sa usa ka obispo ba so nga minyo gid sa so mao na nga di ta likay sa ubang pundok tinuan nga musaway sila sa Katoliko nga ang Katoliko daw sayop kay ngano man wala man ka-comply sa requirements sa giskutan sa pulong sa Dios nga mong halabing hataas sa tanang kamatuoran nga mong Biblia. So palihog kog pagpatinaw ani ba so kay naaman diri nga ang obispo nga naagi asawa, ya usa ra gid asawa isan pwede dumaon, isan pwede tulo. Palihog kog pagpatinaw ba so dan salamat. Ang katinawan niya na nga sa early Christianity times, doon yung mga apostles nga gipili si Ginoo niya uban ini minyo ng daan. Og sila tungod sa ilang pagkapangulo sa katilingban ngandan silang Angelos. Mao ning obispo ngandan tong obispo. Pero ang unang nga na Angelos ito pa anghel ba. So minyo ng daan ang uban. Usas dili minyo nga klaro kaya si St. John. St. John the Apostle. Ito yung gagaw ni Jesus. Uli tao to. Ya, si St. Paul. Uli tao sa kay siya ilang magyapon nga one of the apostles, all of the original apostles katong 12 ra gyud. So mo na nga tungod niya na doon ay pina nga dili siya ka pangasawa og lain kay usara yang asawa katong minyo na daan. Nya time comes nga ningon ang atong Ginoo nga matuman gyud nga doon ay mga lalaki, mga babae gipili na niya. Dito pa sa tiyan silang inahan, ako na silang gipili babae ug lalaki nga ka tao nila maagak sa iyang bukasyon o tawag nga mahimo silang celibate nga dili magbinyo tungod og alang sa gingharian sa Dios. Mora nga niabot sa balaod simbahan nga kining ang gipaabot o gitinguhan ni Kristo matuman one bishop katong kaniadto nga bago pang gitawag dunay mga minyo ng daan dili sila maka bulag o di sila ka pangita paglain. So that is the background. Pero pagabot na sa balaod sa simbahan basis Biblia kay sa year 950 doon ay nga lang di recognize Pope, the man of renewal of the church. Kapag ning Pope Gregory the First Pwede naghanang pare nga doon mga asawa nga, ano ba, gubot kayo. Muna ingnan niya nga, retire na mo. Ang pagkapare, mawa ninyo. Pero sa buhang duluhaton, sa pagkapare, hulog na mo. So, ilang limpyo yun. Ang mga ideal idols of the public, the priests who are very dedicated to prayer and life, the apostolate of the Word of God. Muna nga, niyan itong panahon na grabe kayong kausaba si Ban Gregory the First. So, muna nga abot na sa pagpahimugat sa balaod nga ang lalaki, ang pare doon ay labi na religious sa mas mga Jesuits, kining Agustinian. So, doon na sila usa ka panaan, vow of celibacy. Pero ang mga secular, I believe also, yes, they have also the vow of celibacy. So mo na yung background, nga doon na yung mga nagisgutan nga ang obispo banas sa kasawa. Kaya doon na may minyo ng daan. Yeah. Kining, kwandong? Abtata sa atong panahon, pasalamat sa atong mga kaubanan, yan ay pipila ka notes na to nga paibaw lang sa mga parokya na hingtungdan ini na tuning dawat gikan ni Brad Adam Amper, presidente sa Catholic Faith Defenders Cebu chapter, nga doon na di ay mga parokya sa Southern Leyte nga nag-schedule hinawat nga way kakulian, no? Kining sa Hindang Leyte doon ay Catholic Bible Seminar and Apologetics sa kining
Pitsa 5 sa Oktubre na ni 5-6 niya ang gitakda pero tingalig mausab ni Oktubre 26-27 mao ang atong konbensyon lokal sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Mao na tayo paibaw sa atong mga kaubanan niya tantas pa no, salamat kaya nga kapadayag gyapon ta sa kamatuoran sa Dios o daghang salamat sa Cebu Catholic Television Network. Nuluhan ni Brad Dudong Limchua o sa mga staffers niya. Salamat. Tagbuta po ni atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko.